Ilubog natin ito kasi hindi lalakad yung ating trailer. Nakalak yung ano natin. So, teka, ilubog natin. Tutunog naman yan. Yun. Tigas. Oh, so nagpi-fill up, nag-build up na siya ng hangin. Release natin. Yun ang release. Ang ano mahirap, matigas. Kailangan natin itulak ng matigas na bagay din. Ayun. Ayan guys, magandang gabi. Tayo po ay nandito na tayo sa border. Bago mag-border guys, mayroon na akong ipapakita sa inyo kasi tayo po ay flatbed. Sige, lagay na lang natin na cross border na tayo. On duty cross border. Ayan. Ayan guys, on duty cross border. So meron na akong ipapakita sa inyo kasi bawal ito sa Canada guys, pero sa US okay lang. Kasi sa US pwede natin i-split yan kung mahigit 34,000. Yan, mga hindi nakakaalam na naman dyan guys, yung ano tungkol sa flatbed natin na split axle. Papakita ko sa inyo. Yan guys, so ito yung pinang pre-trip ko. Ang lakas ng ating flashlight hanggang doon. Pangtanod itong flashlight natin guys, pangtanod. So yan guys, makikita nyo, ito po ang karga natin. Bricks po yung karga natin, napakabigat. 46,300. So ibig sabihin yan 48 lang po yung ating flatbed. Ibig sabihin yan guys ay madaling salita 46,000, kulang 47,000. Pero sabi nung shipper sa akin, nag-ship daw sila ng ganito 48,000 maximum. So meron pang konting ano, pero meron silang timbangan. Guys. Nagtimbang ako is kung hindi ko i-split yung tandem natin 35,200. So 1,200 na kaagad. 34 lang po ang allowed sa mga interstate na tandem. Ngayon ang gagawin natin, dahil sa interstate allowed lang doon maximum 34,000 sa tandem. Ngayon ang US ay ina-allow niya by axle, weight by axle 20,000 pounds, not more than 20,000 pounds per axle. Ngayon ang timbang natin ay 19,200 and 19,200. So timbang, kasi magbabago na yung bigat nun, no? Gagaan yung harapan natin kasi umusad yung harap. Ngayon nagbalance dito sa likod. Ngayon guys, ito po ang sikreto. Sa Canada po ay bawal. Sa Canada bawal po yung split. Yan ganyan, magkalayo, bawal yan. Bawal po sa Canada yan. Bawal. Ngayon, kaya nga po may mga pin. Ayan po yung mga may flashlight tayo. Ayan, kaya nga po may mga butas yan. Wala na dyan. At ito guys, yan, kita nyo, siguro mga 2 meters, 2.5 meters yan, yung layo nyan. Mga hindi lang, baka 3 meters nga yan eh. 1, 2, mga 3 meters. Kita nyo yung karga natin.
Bricks yan, bricks. Lababong simento. Ano, ang bigat. Ano? Hanggang dyan. So, ayan po. Dahil naubusan ako ng corner, ayan, yung mga kuan naka-corner doon. Naubusan tayo, diskarteng Pinoy. May mga bungee tayo. Mayroon ding kahoy doon sa itaas. Gawin natin yung diskarteng Pinoy. Pinoy tayo, kaya lamang ang may diskarte. Kita nyo, naka-bungee yan. Kasi ikinonect ako doon sa kahoy doon sa taas para hindi malaglag. Kasi may mga corner dyan, kaso lang kinuha nung nag-aagawan guys dito. Hindi naman tayo ngayon, at naka permanente sa atin itong trailer na ito. Walang makakakuha dyan. Nilakan ko na. Nilakan ko na guys. So eto po yung sikreto. Ito yung sikreto. Nawala na ngayong nawala na rin sa isip ko na hugutin natin ito para mahugot natin yung pin. Kita nyo, tutunog yan. Ay. Ayan. Kita nyo? Para mahugot natin itong pin. Ito. Teka, at kukunin natin yung gloves natin guys. Hindi tayo po pwedeng basta-basta hahawak-hawak lang dyan ng kung ano-ano. Kailangan ay laging safety po. Ayan guys, ayan, inuulit ko sa mga kapwa driver natin dyan na walang idea about sa tandem. Makikita nyo dyan sa mga trailer nyo kung nai-split. Pero palagay ko lahat ng trailer dito sa Canada na flatbed 48 tandem nai-slide yan. Kasi ang purpose nyan sa US, allowed tayong pag overweight, pag naging 35 yung likod mo, hindi naman kagaya ito ng ng mga dry van reaper na sama sila ito split. Mayroon din ako nakikita yung mga yaring Dane na trailer. May mga split reaper din sila, pero sa USA lang yun. Kasi hindi sila pwedeng pumunta ng Canada, nasa pagitan ng gulong nila yung yung toolbox, so hindi mo maano yun. Ngayon ay mahigpit, galawin natin yung truck. Galawin natin kasi mahigpit guys. Galawin natin, galawin. Plus natin ng konti.
Ngayon, dahil nag-release tayo ng trailer brake, kailangan angat na natin uli yun. Natin kung hugot na. Parang kulang, adjust pa natin. Ayan guys, kita nyo? Kita nyo? Ito. Ito guys. Ayan, ito. Kita nyo, huhugutin lang natin ito para mag-ano. Ayan, hanggang doon sa lock. And then, tignan nyo yan ah. Tignan nyo yan guys. Tignan nyo yan. Magkano yan? Pan sila. Lalapit yan. Ayan guys, so nagdikit na sila. Ayan na, nagdikit na sila. Ngayon, kailangan natin i-release. Kailangan natin i-release itong pin. Yan na po yan na po yung legal ng Canada. Yan na, legal na yan sa Canada. Ngayon, huwag mo nang intindihin yung bigat niyan kahit 35,000 kasi ang load sa Canada is mas mabigat kaysa sa US. So sana ay naintindihan nyo kahit hindi naman maganda yung ating pagpapaliwanag, pero ibalik natin ito. Yan, alugin na lang natin mamaya.
alugin natin. And guys, huwag kalimutan yung martilyo at ibalik natin ito. Ilubog natin ito kasi hindi lalakad yung ating trailer. Nakalak yung ano natin. So teka, ilubog natin. Tutunog naman yan. Yun. Tigas. Oh, so nagpi-fill up, nag-build up na siya ng hangin. Release natin. Ayun ang release. Ang ano mahirap, matigas. Kailangan natin itulak ng matigas na bagay din. Ayun. So, ayan guys. Okay na. 35,000 plus yung ano natin, illegal sa US pero legal sa Canada. Kasi sa Canada ay 17,000 pounds. 17,000 pounds. Kasi 17,000 pounds divided by times 2.2, talagang mas mabigat. Kung to lang sana, eksaktong 34,000. 2.2. So, yun yung sobra. Yan guys ha. Legal na yan. Nandito siya kanina. So butas na yan. Ngayon, hanggang na. Pero alugin natin. Yun po, bricks. Ngayon, dahil lumikod yung ano natin, bumigat sa likod at bumigat na rin ng konti sa harap. Ganun lang yan. Bumigat na rin ng konti sa harap. Kaya kunin natin yung ano natin, manifest natin. Ayan guys. Tanggalin natin yung ating gloves. Patayin si flashlight. At ilagay dito. Ngayon, punta tayo sa loob.